Good morning. Ito tayo. Spray tayo ng liquid fertilizer. Sa ating tanim na repolyo. Yan ang repolyo natin. Ang bilis niya, 1 month na yan. Pero may natubo pa ring mga beans. Hindi pa natin nabunot lahat, pero unti-untiin natin dahil ayan, malapit na yung matapos. Hindi lang tayo maka-harvest dahil umulan. Takas ng ulan kagabi, basa yan, hindi natin may kakarton. Sisira ang karton. So pag ngayon araw na to umaraw, bukas pwede na yan. So lang sana ulan ulit. Kasi nalibre na tayo ng patubig. Kaya ito naman, spray tayo ng liquid fertilizer para mas madali lumaki. Kagabi yung ulan niya. Pagka uwi naming dalawa ni Mrs. galing sa work, mga 1:30 siguro nag-umpisa yung ulan. Hanggang umaga, hanggang mga alas 7. Ngayon naman, mag-ano na. Alas 9 na. Kasi ang work natin is 6 to 12 na ng gabi. Alas 6 hanggang alas 12 midnight. O minsan alauna ganun. Kasi natulong tayo pagkarga ng mga trailer ng mga mushroom na ready for delivery. Saka pang export. Yan na lang ang harvestin natin, konti na lang. Yung dito yung last, 2 linya. Saka yung mga natitirang maliliit. So ngayon mostly siguro puro vlog lang muna ako, puro vlog kaya lang mahahaba. Ang gagawin ko, premiere ko na parang parang LS na rin. Mostly sa mga tanghali siguro ganun. O kaya sa hapon yung mga alas 4 ganun, para habang nagpe-prepare papunta ng work. Para at least maanuhan ko naman kayo. Kasi pag live, hindi ko naman kayo maanuhan. Nandiyan lang ako nagtatrabaho. Hindi ko nakikita yung mga walang jacket, yung mga pumapasok. Mas maganda, premiere ko na lang. Saka na tayo mag-live pag may time tayo na maganda sa May. Kasi April lang naman yung part-time ko. Part-time namin mag-asawa, kailangan lang. Ikusap lang yung na kailangan lang nila ng tao eh. Yung mga tao nila hindi pa nagbalikan. Kasi nga, pista ng patay rito sa Taiwan. Kasi nag-uwian, holiday sila ng 2 to 3 days ganun. 2 days lang ang holiday, pero yung mga iba ginawa na nilang, diniretso na nila 1 linggo magpahinga, umuwi siyempre sa kanilang mga magulang, mga patay nila, ganyan. Parang sa atin din ba, kasi dito naman hindi naman mostly regular lahat ng mga trabahador eh. Oras lang.
Gaya namin, wala yung kontrata, oras lang yan, kaya lang nakiusap lang yung may-ari na kung hanggat maaari hanggang hanggang katapusan. Kasi siyempre sa May, supposed to be na mag-uumpisa ng ngayong April, may harvestin na tayong beans. Tapos ito sa May, yung repolyo, squash. Yan din, prepare na naman tayo ng tanim. Para monthly, meron tayong anihin. Siyempre, nandyan pa rin ang ating patani. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatanim. So medyo yung live siguro natin nababawasan lang. Upload lang muna ng mga video. Yung premiere ko na lang. Thank you so much po sa inyong laging suporta. Hopefully naman sa May, maumpisahan ko na kayong masuklian. Maaga sana to, kaya lang kanina sana alas 6 na gigising ako, kaya lang may ulan pa. Tapos na yung ulan, sakaling umaraw na ngayon maghapon, bukas makaka-harvest na tayo ng repolyo. Mga 2 harvestan pa yan siguro. Hindi naman natin pwedeng harvestin yung super liit pa. Ito liquid fertilizer para mas madali siyang lumaki. Yung bukas pag tapos natin mag-harvest, pag hindi talaga umulan, sprayan na naman natin ito pang insecticide saka pang black bugs. Yung upo natin, marami pa ring bunga. Saka yung mangga, walang umulan, nagdalagan na yung mga butil. May mga, ayan, may mga maliliit na, kaya lang hindi pa yan sure. Ayan yung purple mango. Pang sarili lang ba? Yan, may namamatay pa rin. Yan yung mga pinupuro ng black bugs. Doon sa may mga, doon sa pinakapuno niya, kinain yung balat. Kaya yan, wala. Mamatay. Lalo ngayon umulan, nandyan sila sa mga pinakaano niya. Katago. Doon sa pinakapuno dyan sa may lupa. Sisiksik sila dyan. Kaya sabayan na natin ng spray dyan sa kanyang puno para yung mga nandyan hindi na makalabas. Namatay na rin dyan sa pagkaano ng liquid fertilizer. Then after nito, marami pa tayong i-prepare. Yung garden 1, di pa natin naumpisang i-prepare. Yan ang next natin i-prepare. Yung pagka-prepare natin yon, ito naman dito sa may repolyo, pag natapos yan, prepare naman natin yan. Ganun lang. Just at my time.
Pero sa ngayong April, hindi tayo makapag-live dito sa oras ng trabaho. Kaya minabuti ko na lang na i-video ko na lang din si Premiere para makakwentuhan ko naman kayo ng diretsuhan. Nakita ko yung mga nandyan. Kasi mag-start na naman ako maglista ng pangalan. Bahala na, basta mahirap magsabi pa ngayon na ganito, ganyan. Basta ilista ko lang yung pangalan ng mga pumapasok. Siyempre mostly yung hindi ko napupuntahan. Dahil siyempre iba-iba naman yung oras natin. Yung sa Europe, sa Amerika, siyempre dito sa Asia, kakaiba. Let's try my best naman na masuklihan ko kay lahat. Hopefully na makakuha tayo ng isang gadget para at least meron tayong pang-alalay. Kasi itong ginagamit ko na phone, lumang-luma na talaga. Minsan nagbablurred na nga yung yung mga kulay ng mga binibideo ko. Ewan ko lang sa inyo kung maganda dyan tignan. Sa mga phone nyo siyempre magaganda. Minsan kasi pag nagla-live ako, minsan pag malayo na ako, wala na, blurred na. In 5 meters lang ako malayo dyan sa phone, wala na, parang magbablurred na siya. Kaya siyempre ang live talaga kasi nandiyan ka lang, nagkakausap mo yung mga viewers. Kaya minabuti ko na lang muna na Premiere. Hopefully na someday nakapag-live tayo ng mismo, makita nyo ako ng harapan, nakapagkwentuhan, ganyan. Mga isang oras lang siguro pag makakuha tayo ng magandang oras, magandang time. Baka sa gabi siguro. Minsan pag may magandang aanihin, yun na lang ilalive natin. Gaya nandyan minsan sa Repolyo, kaya lang siyempre malayo na kasi nandyan na sa dulo. Maganda yung pag nag-ani ng beans kasi hindi siya mainitan. Lagay mo lang dun sa gilid-gilid ng puno ng beans, hindi na yun mainitan. At makikita ko yung mga napasok, yung mga viewers na nandyan, yung mga nagsusupport. Kasi dito sa may pag-harvest ng repolyo, malayo eh. Kaya naman yung mga gustong mag-support, hindi natin najajaketan. Gusto rin makapagdikitan, kaya lang wala kang jacket. Kaya pasensya na kayo minsan sa mga LS ko, puro ganyan. Wala someday na may ayos naman natin. Karoon tayo ng mga gadget na pangangailangan pa natin. Siyempre uunahin natin yung kailangan natin dito sa garden. Ito lang naman yung kinukuha yung kinabubuhay natin. Siyempre mga pangangailangan natin. Lalo na kami sa mga insurance namin dito. Mahal. So kailangan mo talagang kumita para may pambayad. May trabaho ka o wala, may babayaran ka talaga. Siyempre mga pamilya rin natin dyan sa Pinas, diba? Kahit pa paano makatulong naman tayo kahit konti sa mga kamag-anak. Mayroon lang sobra. Gaya nyo rin sa mga YT friend, ganyan yung ginagawa ko. Basta't mayroon tayo kahit konti. Basta sa atin lang, masaya lang sa buhay. Nandiyan kayo lagi, nakakausap ko kahit papano, kahit sa social media lang, bilang parang isang kapatid na rin, isang kaibigan. Thank you so much po sa inyong lahat sa laging suporta. Hopefully naman na maganda ang mga nangyari sa inyong mga Holy Week. Nawala tayo ng 2 araw, Biyernes at Sabado.
Okay, so, ayan o, halos din nyo na makita yung repolyo dyan. Ayan o, puro beans na yan tumubo dyan. Tingnan natin mamayang hapon pag may time. After lunch siguro. Pero baka after lunch matulog muna tayo konti din. Mga 3 o'clock siguro, 3 to 5. Andito tayo magbunot niyan. Kaya hinayaan lang muna natin yan kasi marami pang mga black bags na nandyan. Para meron naman silang ibang ano, kung repolyo lang matitira dyan, wala na. Hopefully bukas na ma-sprayan natin to. Wag lang sana ulan mamayang gabi. Dami ng beans na tumubo. Mas madali nang bunutin yan dahil na ano, umulan, matagal yung ulan niya eh. Mas kitang kita na, mas madali nang kita. Kasi pag maliliit pa, naiwan yung kanyang ugat, puputol. Maganda yung ganyan, medyo umano konti, saka super basa. Ayun ang upo natin oh. Ang bilis lumaki yan oh. Pang ulam lang natin yan, sariling ano lang, isang puno lang naman yan. Pero pag mag-start nagbilog yan, makatanggalin na natin yan. Kasi kailangan ng mainitan talaga ng repolyo ng diretso para mas madaling lumaki. Mga 70 to 80 days yan pag ano, pag pa-summer na, mas madali nang lumaki ang repolyo, madali nang harvestin. Pero pag winter ayun, umabot ng 100 days. Yung una nating ina-harvest na yan. Hopefully nakakayanin ng pon natin kasi umaraw na eh. Hawak-hawak ko lang. Para naman makita nyo ng malapitan yung ating tanim. Ayan o. Beans sa repolyo yung tumubo dyan. Pero repolyo lang iiwanan natin dyan. Lalabasan na naman yung mga paro-paro na puti kasi umaraw na eh. Ayan o, luya. Huhukayin natin pag re-replant natin doon sa may gilid.
Kasi yung isang gilid na taniman na natin doon, no, doon sa gilid ng repolyo doon. By next month, tamang tama mapapatubo na siya, may palabas na siyang mga dahon, lilipat natin para mas malalaki. Kasi pag hinayaan lang natin dyan, maliliit pa rin yan kasi hindi na ilipat. Kumbaga yung pinakalupa niya dyan, paano na siya, dikit na, hindi na siya makaano. Kailangan yung parang ganito rin yung naararo para mas madaling lumaki. Ayan, may talbos na yung mga beans. Kumbaga paakyat na sana yan. Aalagaan natin. Hindi naman pwedeng sabay yan dyan sa may repolyo. Kasi mas madali lumaki ang repolyo sa pag nainitan. Siyempre sabay init tubig. Kasi ilang araw din walang ulan, 2 araw. Umulan nung isang araw kaya lang mahina lang, parang dumaan lang. Ngayon yung maganda kasi halos 6-7 oras. Hindi naman kalakasan, yung parang regular lang ba. Mga nasa 300 lang ang volume siguro nun, 300 to 50 ganun. Pero okay na yung ulan na yun. May tubig na naman yung mga dam natin. Mga reserve na mga natin dyan. Puno na naman. Kasi last week na hindi umulan. Bali halos 2 weeks na eh. Konti na lang. 2 linya na lang. Pero itong di pa natin nabunutan. 6 na linya. Hanggang doon yung 6 na bunutan na natin na kalahati. Ano ba yung hapon, try natin at least kahit makabunot tayo ng 2 linya o 3 o the other day na naman ulit. Basta pag may time unti-unti. Ganun din yung pag-prepare natin sa ating mga ibang garden. Kasi nga may trabaho pa tayo importante na pangangailangan. Sayang din. Habang kaya pa natin yung trabaho, okay lang. Parang sa whitey, habang kaya pa natin, di mag-whitey. Pag di na kaya, di mag-support na lang. Gaya ko na hindi nag-edit, basta video lang dyan, upload na hanggat kaya lang po na ma-upload. Minsan nag-iikot-ikot, mostly yung mga upload ko maabot ng 5 oras, 6 na oras, minsan sang araw pa nga pag nasa bahay, pag iniiwan ko lang sa bahay. Mas maganda mag-upload dito sa garden eh. Kasi dyan may kampo, sa military camp, malakas yung signal. Pero pag sa bahay, wala, mahina. Kasi wala tayong wifi. Kahit free wifi pa rin, kailangan mo pa rin ng router. O kaya mas maganda may router ka para hindi nawawala. Kasi yung free wifi, hindi naman sa lahat ng oras mayroon kang masasagap. Jackpot lang. Swerte ka na kung tumagal ng 1 oras. Lalo na kami dito na sa probinsya, malayo sa mga city yun, magagandang wifi doon, libre, marami doon. Dito sa amin bundok na eh, farm area na. Gusto yung mga iba, yung naka-unlimited na sila data.
yung mga taga rito sa bundok. Dati meron akong ganun 1,000 a month. Sabi ko magastos. Pag may free wifi nating nasasagap, okay na yun. Kumuha tayo yung ordinary lang, yung mga hindi maano. Basta makapanood lang ng YT, maka-YT lang, okay na yun. Kasi yung may router kami, kaya lang nasira na. Kailangan pa nating bumili ulit ng bago para magandang ano natin signal sa bahay. Maganda kasi yun, may ano yun monthly 750, kahit ilang phone ang gagamitin mo ron, di ba? Kaya ngayon medyo hirap kasi nasira na talaga. Pinagawa namin, kaya lang wala rin, bumigay din. Nawawala pa rin yung signal, kaya hinayaan na lang namin. Hindi mo naman nabantayan yung mga bata kung anong gagawin minsan sa bahay pag naiiwan. Minsan ginagawa pa nilang laruan, wala na. Katalian, hila-hila, di ba? Gagawing truck na may antena. Guys, try natin, yan ang kulay din, no? Pero hindi na natin yung ubos yan, at least naka-sprayan na natin lahat, okay na yan. Mamaya upload na natin mamaya, makasakaling pwede nating pag ma-upload mamayang hapon mga 4 o kaya alas 5 habang nagre-ready papuntang trabaho. Kasi sa bayan kami magpa-part time sa gabi, doon yung pinaka main pwesto nila, doon nila nilalagay yung mga finished product. Yung nandito sa dito yung dryer, lahat dyan. Pag na-dry dyan, iuwi doon yung i-re-repack. Pero dito rin nagre-repack din yung iba. Yung iba nire-repack nila rito. Kasi mostly yung mga ibang nagre-repack taga rito, mga matatanda, ganyan sila misis. Pero ngayon kasama ko si misis doon sa bayan, doon sa mismong pwesto. Sila yung magkakarton, kami yung magkakarga, ganyan. Tutulong din kami magkarton pag basta yung trabaho doon, magkarton, magkarga sa truck. Minsan may mga mamamakyaw, kami yung magkakarga, ganyan. Malalaking dealer din. Yung mga iba, sila mismo yung pumupunta. Gusto nilang makita yung orderin nila o yung bibilhin nila. Mimili sila. Kasi depende rin kasi yan sa size. Meron din silang small, medium, large. Meron din reject. May dried, may fresh. Last lane na to. Ayan po, luya yan. Tinanin ko sa gilid na yan. Hindi natin talatin natin yung yan ng gulay kasi ayan pag nag-spray yan, ayan pits yan tapos may konti siyang saging. Lalo ngayon pag hindi umulan ngayon yan, bukas yan mag-spray din yan sigurado. Kasi nag-umpisa nang mamula yung nila pits, yung bunga. Sabang tama yan mga sa katapusan sa first week ng May.
Gaani na rin yan. Sabay yung mga maagang nagtanim ng kamatis. Yung mga nagtanim ng after Chinese New Year. O yung mga nagtanim ng January. Kasi meron na yung mga may house ba, yung may bahay na na kamatis. Mostly ganun kasi yung mga kamatis dito, yung mga cherry tomato, yung pula. Yung orange na kagaya namin, pa yan? Mga June, ganun ang harvest. Yung kalabasa natin, no? Yung puti ang balat niyan. O wala kulay gatas. Yellow white. Hindi pure na puti, yellow white, hindi rin pure na yellow, parang halong yellow sa kaputi. Ito, di natin nataniman ng luya kasi yung sobra dito ko tinanim. Okay. So, okay na yan. Thank you so much everyone. And of course, God bless. Bye-bye na. Ayan, done ng ating spray ng liquid fertilizer. Bye-bye.